Okay, so daily reading 3706, 3707, and 3708. Kukuha tayo ulit dito ng tatlo. Panoorin nyo yung unang episode at mawiwindang kayo. Nako, yun yung healthy reading natin. May revelation doon. So, una, guardian. Talagang kailangan mo. Pangalawa, messenger. Ay! And pangatlo, regeneration. Hala. Okay. Ngayon, ba't napahala ako? Kasi, kakatapos lang ng energy ng first Friday. 'Di ba? Tapos, yung lumabas dito is yung guardian. So, ibig sabihin, kailangan mo magkaroon ng guardian. Dahil sinasabi na sa'yo, no, binibigay na sa'yo yung mensahe na may magbabago. So, yung magbabago na yan, dahil this is a general reading, depende po sa sitwasyon ng viewers natin. Halimbawa, no, maganda pa yung pagsasama ninyo ngayon. Paparating yung Valentine's Day. Tapos yung sunod ng Valentine's, di ba yung Valentine's Day is Friday. Yung sunod nun is Saturday, which is the 15th, sahod. Di ba? Tapos 16, Sunday. So, yung may sahod sa 15, tapos yung may sahod sa Saturday, pwede pa silang gumala by Sunday. Ngayon, ito, yung catch dito sa messenger na second card. Kung ikaw yung may karelasyon, may asawa, ka-live-in boyfriend, ibig sabihin, yung iba sa inyo, kahapon pa lang or nung Webes pa lang, yung mga mahal ninyo or mga partner ninyo, may iba sa kanila, ginayuman na. So, para full blast, yung smooth, yung pang-aagaw nila during sa Valentine's Day. No? It might be from Valentine's Day onwards, kasi long weekend na yan from Friday, Saturday, Sunday. O ibig sabihin, sa loob ng 3 araw na yan, magkakaroon ng full swing. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng magbabago sa relasyon dahil this is love month. So, pag-usapan natin relasyon. Ngayon, hindi lang relasyon sa magnobyo, mag-asawa, magka-live-in, mag-boyfriend, no? Or kung ano man yung sitwasyon ninyo or mutual. Posible din, ay yung pagkakaibigan masisira. Yung pagtitiwala between sa family members masisira. Kasi mag-aaway-away yan. Kaya may regeneration kasi. This is, sinasabi niya kasi dito, tanggapin mo yung transformation na mangyayari sa buhay mo. Ngayon, dahil sa love month, posible na kung maganda ang sitwasyon ng relasyon mo ngayon, papangit ito. At yung iba naman na tao na nagpagawa ng gayuma sa iba, no, para matuloy yung date nila, matuloy yung ayuda nila, matuloy kung ano man yung matuloy na gusto nilang negative, merong consequences yun. Kaso nga lang, depende din po doon. Paano ba ito? Halimbawa, ganito may legal na asawa. Tapos yung asawa mo may iba. Itong babae, yung ginagawa niya, ginagayuman niya yung gusto niya. Tapos, habang ginagayuman niya ito, nagpapagawa din siya ng isang ritual para masira yung legal. Posible din na yung atake ng isa, sirain ang pagsasama nila, pag-awayin sila para mapunta sa kanya. May mga ganun kasi yun So, kung ikaw naman yung legal, no? At wala kang kaproteksyon sa sarili mo, at wala rin kayong proteksyon sa pagsasama ninyo, ay talagang aatakihin ka, matatalo ka. Kasi wala kang pakialam Sasabihin mo lang, ganito ganyan, mahal ako, ganito ganyan.
gagawin mong pain yung mga anak nyo. No, hindi. Kasi posible na if there are children involved, matatamaan din yung mga anak ninyo sa nangyayari. Kasi kung titirahin ka ng barangkulam, gayuma at sumpa, lahat ng involved sa circle ng family, tatamaan. Ganun yun. So, ngayon, meron namang ganitong senaryo. Separated ang tao sa legal niya. And then, meron siyang ibang kasama. Alam na ng legal yun na meron siya. At alam din ng legal na ito na siya ang dahilan kung bakit siya iniwan, ipinagpalit, no? At nilisan. Dahil sa pag-uugali. Dahil, alam nyo, hindi ka po pwedeng iwanan kung pagmamahal lang. Pero may mga tao na kapag ugali na talaga, ayaw na nila Kahit gaano pa siguro kaganda ang buhay, basta ugali na, hindi na ipagpapalit na talaga nila yon. So ngayon, ganito, yung opposite na senaryo. Si legal, sa sobrang galit niya na hindi niya matanggap na naputol lahat ng karangyaan sa buhay niya, nawala lahat ng atensyon sa kanya, dahil siya yung nagkamali, siya yung nagkulang. Posible din na siya yung unang nag-cheat. Posible din na nahuli siya sa akto or nahuli siya by phone. Posible din na pabaya siya sa mga anak niya, kaya sila nag-aaway. Pabaya siya sa negosyo ng pamilya, kaya sila nag-aaway. Or mabisyo ito sa sugal at alak. Kasi isa din po yan sa mga dahilan kung bakit nag-aaway. Lalong-lalo na kung involved sa drugs, di ba? Ngayon, kung ito iniwan, para na lang makahanap siya ng patas, yung gagawin niya, ipabarang niya itong legal at ipinabarang din niya itong pinili ng asawa niya. Ikaw naman, kung alam mo na may dati siyang legal na asawa, dapat may sarili ka ring protection sa sarili mo para hindi ka mabarang at may sariling protection din kayong dalawa para hindi masira ang pagmamahalan ninyo. 'Di ba? Ganun po 'yun. Pero depende sa inyo. Kung ganito ang sitwasyon ninyo at set up ng buhay ninyo, ay magpalagay na kayo ng protection habang maaga pa. Kasi, ibig sabihin, ginawa na nung first Tuesday, dinagdagan nung first Friday, at ngayon, eto na. So, nasa sa inyo na po 'yun. Kung ayaw niyong matsugi, magpa-protection ritual kayo, magpagamot kayo, magpa-bind ritual kayo. Kung merong gustong mag-comeback ritual, i-comeback ritual nyo. Depende po yun. Basta gawin nyo either today or bago mag-Valentine's date. Kasi, ang ritual, hindi po yan katulad ng magic. Hindi rin katulad ng hypnotism. Ang ritual, kailangan talaga gumana 3 to 5 or 1 week bago ang designated time. So ngayon, kung yung 14 is Friday, dapat ngayon mo gawin kasi yung ritual, it takes time. Hindi siya ura-urada na kung kailan mo gusto mangyayari, hindi ganun. Okay? So wag kang magsayang ng oras kung ikaw yung nasa dehado na sitwasyon. Dahil yung pera kikitain, pero kapag nasayang ang taong mahal mo, ang taong gusto mo, at ang taong iniingatan mo, kahit sandamakmak pa ang pera mo, hindi mo kayang ibalik yan kapag natsugi. Okay? Ganon din sa mga magulang. Kung may mga magulang kayong may sakit or may banta sa buhay, ganon din gawin ninyo. Maraming salamat po.